What up mga lods? For today's video, ito na yung continuation natin ng day 2, day 3, and day 4. So hindi na natin na-video ng mga nakaraang araw dahil nga tayo ay tinarang kaso. Lods, talagang sobrang tindi ng sakit natin. Pero ito is within 4 days, tapos na yan. Pero ito, from 2 days natin yan, nagawa na natin yung pinaka-base flooring natin. So overall, ayan, na-weld na natin yan pang 2 days. Bali, ang kulang na lang dyan yung hagdan. Tapos naiakat na rin namin yung mga PVC hollow natin. Then ang asikasuhin natin for the second day yan is yung hagdan. Tapos yung third day is yung division na isang layer. Tapos yung fourth day yung pinakang final na lang. Yung third day division, tapos yung flooring. Tapos yung from fourth day natin is yung dalawang division natin na ginawa and overall. Tapos bale, umabot siya ng mga 4.5 days na overall natin natapos. Hindi na natin na-videohan. Ito lang na-videohan natin. And check nyo na lang mga idolet. Kasi tignan mo, yung sa ginawa natin frame is talagang sobrang tibay. Ang pinakang spacing na ginamit natin dyan is 40 cm. Tapos yung panggitna niya is 60 by 60. Tapos 40 yung pinakang pambrace niya. Kaya talagang solid. Tapos lahat ng bakal na ginamit natin is 2 by 3. Then yan, in-start na natin yung hagdan na gagawin natin. Balit tinanggal muna natin yung remaining na dalawa doon na bato na hagdan kasi sobrang mas mas masikip tingnan. Kaya ginawa natin, nag-brace tayo ng dalawa paangat. After no, nilayoutan natin siya na ang nakuha natin na height diyan is nasa 22 to 24 cm yon yung total height ng bawat step natin. Tapos ang gagawin nating width ng hagdan is nasa 25 cm naman yung width na gagamitin natin dyan. And so far, ayan, inumpisahan na natin. Ayan, nanonood yung aking in-law. Ayan, inumpisahan na natin at pinabricate ko muna yung mga ibabaw niya na skwala. Ayan, mga box. Tapos bali, lalagyan natin siya ng brace sa ilalim. Naka-welding yung taas, tapos naka-brace yung ilalim, dalawang brace. Yan, sorry kasi natatakpan yung video, hindi niya kasi alam na nagbi-video ako sa part na yan. Pero diyan lang naman sa part na yan, kaya fast forward na lang natin. Then yan, kung nakikita nyo may brace doon sa part na yon, dalawa magkabilang brace yan, mga idol, lang lagay natin. And after yan, panoorin nyo na lang. And mamaya na ako magbo-voice over after yung tapos natin yan. Basta yan, na-welding natin taas, then brace sa ilalim na sinunod natin yung layout, then gumamit tayo ng level bar. And after nun, all goods. Napakabilis lang ng trabaho natin. Mabilis talaga yung trabaho kapag once na kabisado mo yung mga ginagawa sa mga fabrication tulad ditong bakal. Since medyo sanay na tayo, ilang taon na rin tayo nagpa-fabricate ng mga ganitong klaseng mga bakal, mga table, gate, yan. So mabilis. Kaya nga sabi ko, hindi kami pwedeng pang-arawan kasi mabilis kami tumabaho pagdating sa para sa akin naman is yung indo ko naman is sobrang bait sa akin, kaya binigay ko na lang din sa kanila ng halos help ko na lang din sa kanila para mas makalis sila ng gastos. At ang estimated ko talaga dyan sa second flooring na yan is around mga 2 weeks fabrication, pero hindi ko maisip na almost 4 days lang tapos na namin siya. Ayan, pangatlong araw namin. Pang 2 days. Tama. Pang 2 days pala yan yung hagdan na ginagawa namin. Pang 2 days siya, mga idol. After 3 days, doon na kami mag-division tas flooring. Tapos yung 4th days, yung another flooring nga. Ayan, nagkasakit lang talaga ako kaya hindi ko natutukan ng video, mga idol. Sorry. And ayan, subaybayan nyo na lang. And salamat sa pakikinood at sa lahat. Sabay naway patuloy kayong manood dito sa aking YouTube channel. At huwag kalimutan mag-subscribe and like and share. Yon, mga idol. At dito nga mga idol kung napapansin nyo kinakabit natin yung mga brace natin dyan na yan, sa part na yan sa kanang bahagi ng brace. Bali yun natin yung kabilang bahagi ng brace, inan natin kinabit. Then yung kasama ko ayan, nagpa-primer siya dyan, sobrang baho ng primer ng epoxy talaga.
Kaya kailangan nakamask ka. And ayan yung anak ko. Shout out sa anak kong makulit na si Elise. So, ayan, malos patapos na tayo. Ilang step na lang gagawin natin. Baka 2 na lang to o 1. Kasi mga ano to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano siya, 11 step. Ang landing na 11. 11 na tapak ang landing niya. Plata yung landing. Plata, mga idol. Kasi naniniwala sila sa kasabihan na gano'n, oro plata mata. And tinabat lang natin ng 11. Parang tulad nung sa dating nakakabit dyan. Yung dating nakakabit kasi dyan is kahoy na 2x4 na coco lumber. Tapos wood lang din. Ayun. And ito na yung finish na. Ayan, slow mo ko sa inyo. Ayan yung pinaka-finish ng mabilisang stair. Ang stair niya, yung width niya is nasa 20 yung framing natin. Pero ang gagamitin nating flooring is 25 cm by 70 cm. Ang length nga pala niyang mga stair niya is nasa 70 cm. Kinuha lang din natin to sa old na hagdanan nila. Doon lang natin nilayout. And ayan, nauna natin yung lahat. And after that, dito na, sama-sama na tong video na to, yung day 2, day 3. And day 4 nga, yung last na video. Hindi ko na nakuhanan kasi nga doon na tayo sinumbong ng ubo. And sa part na yan, sabi ng in-law ko is lagyan ko daw ng ng hawakan. Tapos iyan ang naisip niya, yung lagyan ng pinakang brace na parang nakabuhat siya doon sa part na yon para sobrang tibay nga naman. Tsaka kakaiba nga daw at ayan, sabi ko sige, lagyan natin ng brace, pinutol-putol, then ni-level bar para pantay. Ayan, pwede nyong gayahin to mga idol. Ang mahalaga lang dito pagka welding nyo, pinturahan nyo, pinturahan, better nga pagka primer nyo, i-enamel nyo pa, talagang mas maganda. Mas maganda ang kakalabasan kasi loob din siya ng bahay. Hindi ko naman sabing kakalawangin siya in the future, pero mas mas matibay kapag nakapintura tapos papatungan nyo ng PVC hollow pa yung ginamit natin. Talagang solid talaga pang matagalan. Wala akong masabi dun sa board na yun. Talagang kahit ako napahanga dun sa board na yun na alternate siya na dating mga pinolik yung ginagamit, tapos napasok tayo ng China, napasok na ng mga maring China. Pangit ng dumadating na kahoy. Talagang mas maganda talaga yung local brand natin na Santa Clara at saka Richmond. Yan, magagandang klase yung 3/4. Pero ito nga, nung nalaman ko pa ganito palang nauusong hollow PVC type na hollow, solid siya. Talagang sabi ko, okay to pang flooring talaga. Kasi nga ang ayaw nila is waterproof, tapos termite proof. Ang difference lang, kung gusto niyo talagang sobrang tibay, kapag itutornilyo niyo yung PVC hollow na yon, better siguro lagyan niyo ng pandikit. Yun na yung napansin ko kasi medyo nag-loosen siya. The future, nag-loosen siya kasi nga plastic, diba? Kapag gumalaw yung isang surface, talagang yung nalolos thread yung pag-tornilyo sa ibabaw, diba? Kaya the best is lagyan ng tornilyo bago lagyan nyo ng rustic no nail yung tornilyo before nyo ibaon dun sa para talagang fix siya, hindi siya gagalaw. Yun lang yung suggest ko para sa sobrang tibay na gusto nyo. Pero pwede namang hindi na lagyan ng rustic no nail kung nagtitipid naman sa bahay kasi matibay naman kasi talaga. Metal screw yung ginamit natin sa ibabaw na pang-flooring. And yun, tapos na tayo sa ating handrail. Yan mga idol, pang 2 days. Ayan na nga, tapos na tayo sa ating handrail, pan 2 days nga. Ayun nga, sabi ko paulit-ulit ako. And ito na yung pan 3 days natin, guys, mga idol. Ito yung pan 3 days natin, naglatag tayo ng sample ng flooring dyan. Ayan. Ayan yung pagkakabaw ng screw. Bali, may spacing bawat side kasi nga na-compute na natin yan. Ang nagamit nating PVC hollow dyan is kulang-kulang 8. 8 pieces. Tapos sobra yung 8 pieces. Sobra yung 8 pieces. Tapos ayan yung ginamit naman nating division. Tapos yung sa hamba, gumamit tayo ng 2x3 din. Yung division is 1x2. Then ayan, yung sa part na yan, pang
O tama yun, tsaka hapon na yan eh, hapon na. Yung sa hapon. Nakabit na natin lahat ng flooring natin. Ayan, one-sided lang, hindi natin double side yung flooring. Maliit lang siya. And overall, pang 4 days na tayo. And ako lang mag-isang gumawa ng 4 days na yan kasi nga birthday ng aking kasamahan na si Andre. And shout out tayo sa boss Andre. Ayan, kung napapansin nyo, di ba? Solid na solid talaga. Maganda yung quality ng PVC hollow. Ayan, oh. Ginamit din namin siya sa flooring ng hagdan. Ayan. Di ba? Napapansin nyo, medyo malapad yung step natin. Hindi siya makitid, akitan. Tsaka saktong-sakto lang, mga lods. Kung balak nyo mapagawa, kontakin nyo lang ako. At mababang presyo lang natin pag-usapan. Ayan yung ilalim natin. Di ba maganda pag nakapaint na? Ayan yung ilalim natin. Tapos mamasilyahan pa yan. Ilalagyan pa ng mga semento yung ilalim para mas lalong tumibay. At ito na nga pala yung fourth day natin. Ayan, tapos natin yung division. Ayan, nagawa na natin siya ng pinto. Nakagawa na rin tayo ng pinto. 2 pinto dyan. Tapos division. Sabay ng pang-4 na araw. Yan mga idol, di ba? Quality yung pinto natin na ginawa. Ayan. Pinto din dyan. Nakasabay ko rin nag-electrical. And goods.